ating butihing Vice Mayor, Vice Mayor Chief Atienza. Medyo late. Yung Sabado lang naman nagdadal ka siya. Marami ng tuwan. Ay, thank you! Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng pamunuan ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila at ng Ospital ng Sampaloc, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa isang makabuluhang okasyon, ang inauguration ng newly renovated Emergency Department. Isang patunay ng patuloy na pagsusumikap na mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan. Ang araw pong ito ay simbolo ng pag-asa, malasakit at dedikasyon sa mabilis at maayos na pagtugon sa pangangailangang medikal ng bawat Manileño. Bago po natin simulan ang ating programa, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating pambansang awit. At ito po ay nagsusundan ng isang maikling panalangin at ang awit ng Maynila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng buhay, lakas
at pagkakataong magsama-sama kami sa mahalagang pagdiriwang na ito. Ipinagpapasalamat po namin ang bagong anyo ng Emergency Department ng aming ospital ng Sampaloc. Naway maging daluyan ito ng pag-asa, kagalingan at agarang lunas sa mga nangangailangan. Pagpalain niyo po ang lahat ng doktor, nurse at kawani ng ospital na ito. Bigyan niyo po sila ng karunungan, tibay ng loob at pusong mapagmalasakit sa bawat pasyenteng kanilang pinaglilingkuran. Basbasan niyo rin po ang aming mga pinuno at ang lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang proyektong ito. Naway ang lahat ng aming gawain ay laging para sa kapakanan ng nakararami at sa kailaluwalhati ng iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maaari na po tayong umupo. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba akong mag-request ng isang malakas na palakpakan dyan? Maraming salamat po. Siyempre, bago po tayo magpatuloy, I also like to acknowledge the presence po ng ating pong mga panauhin ngayong umaga. Siyempre, ang ating minamahal na Alcalde, Yorme Francisco Isko Moreno de Magoso. Vice Mayor Chi Atienza. Engineer Armando Andres, our hospital director ng Ospital ng Sampaloc, Dr. Angel Eric R. Siso, our officer in charge ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. Kasama rin po natin ang ating pong mga hospital directors from our other 6 hospitals sa lungsod ng Maynila, ang ating mga department heads, ang ating mga counselors, kasama po natin Counselor Doc Francis Almiron, ang ating pong mga staff and employees ng Ospital ng Maynila, Zone 44 Barangay Officials, siyempre ang ating pong ospital ay sakop po ng Barangay 432 under Chairman Barrientos, at sa lahat po ng ating pong mga residente, ang mga batang Sampaloc, magpalakpakan po tayong lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating pong programa, ibibigay ko po sa inyo for his welcome remarks ang ating pong hospital director ng Ospital ng Sampaloc. Palakpakan po natin Dr. Angel Eric R. Sison. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa po itong makasaysayang araw para sa ating lahat, lalo-lalo na po para sa mga taga-Sampaloc at sa aming ospital ng Sampaloc.
Bago po ang lahat, binabati ko po ang mga dumalo, 10 ng aming mga kasamahan sa ospital, ang ating mga konsehal ng Distrito 4, ang mga department heads po ng iba't ibang opisina at ang ating mga hospital director. Good morning din po sa inyo, Mayor. Good morning po, Vice Engineer. Nung huli tayo nandito, October 1, groundbreaking. Tapos, ang sabi nga ni Mayor, 90 days. Tapos yan. Ngayon pong araw na to ang ika-83rd day. Ibig sabihin po, na-advance po tayo ng 7 days. Kasi ang 90 days ay December 29. Kaya po, simula nung naumpisahan to, ibabalik ko po uli kayo. July 21, ito po yung kasagsagan ng kalakasan ng bagyo. Dahil po nagmo-monitor po kami, suspendido na rin po ang trabaho pati sa ospital. Noong nag-monitor, nakita po namin ang problema ng emergency room. Agad-agad po, nag-report din po ako kay Yorme. After mga 30 minutes to 1 hour, sumagot. Dadating ako. Nakita po nila lahat kung ano yung nangyayari. Kinabukasan, bumalik uli si Mayor, kasama na po ang mga engineering tsaka architect. Doon na po nagsimula ang kasaysayan. Marami pong salamat po. Nandahil po dito sa pagbabagong ito, malaki po ang magiging imahe ng ospital ng Sampaloc. Kaakibat nito, pati po yung pakikitungo namin sa lahat ng mga pasyente. Maging maaliwalas siya, kami po naman po magsusumikap para ibigay at isukli sa inyo ang aming taus-pusong serbisyo. Makakaasa po kayo dyan. Meron po kaming 3 buwan o kulang-kulang 3 buwan nang hindi kami masyado nakapagpasyente na nag-uusap-usap po kami lahat kung papaano namin tutugunan ang mga pangangailangan po ng mga taga-Sampaloc. Kaya po, makasaysayan po ito. Kulang na lang po sabihin ko, Mayor, may kulto na kami dito. Itong t-shirt namin, no? Matsala, Yorme. Yung po palagi ang magiging alaala namin. So, binabati ko po uli lahat ang mga dumalo. Marami pong salamat po. At sana maging maayos po ang lahat natin hanggang sa matapos ang taon. Marami pong salamat. Maraming salamat po ang ating pong Hospital Director, Dr. Angel Eric R. Sison. At sa pagkakataon pong ito, ibibigay ko na po sa inyo para po sa kanyang mga mensahe at upang ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Vice Mayor, Honorable Angela Lei Chi Atienza. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta kayo? Nakikita ko sa inyong mga mukha na excited na kayo. Alam nyo, nung kami nangangampanya ng ating alkalde, ang tinayuan namin talaga ay ang minimum basic needs. At ang healthcare ng ating lungsod ang siyang magiging prioridad. Kaya kahit nasa lahat sa pondo, nakita namin, together with the City Council, na talagang nag-focus siya pagdating sa pagpapaayos ng ospital, serbisyo, at para rin mabuhay ang mga Manilenyo. Pero bago ko po gawin ang aking mandato dito, gusto ko muna bumati sa inyong lahat at sa napakagaling na direktor natin ng Ospital ng Sampaloc, si Dr. Sison. Congratulations! Ang ating napakagaling na direktor na si Dr. Grace Padilla, hindi na rin po siya natutulog dahil lahat ng mga ospital sa Maynila ay naayos niya kasama ng ating alkalde. Si Engineer Andres, mga konsihal, mga punong barangay at ating department heads. Anyway, nandito ako para ipakilala ang isang tao na alam kong kilala ninyo. Pero, ang imamarites ko sa inyo, meron akong alam na hindi nyo pa alam.
Ikaw alam mo na. Dahil, nung kami po ay bata pa, doon nag-umpisa ang aming tambalan. Alam mo na yun eh. Doon nag-umpisa ang aming tambalan. Dahil lumang panahon na yun, siya tumatakbo bilang konsehal ng Maynila. Ako naman ay tumulong sa aking ama bilang alkalde nung tumatakbo siya. At noong mga panahon na yun, doon ko talaga nakita ang kanyang puso na nakatuon sa buhay ng mga Manilenyo. Sapagkat nung siya ay konsehal pa lamang, nakita ko na ang focus din niya ay mga tulong pang-medikal para mabuhay ang mga Manilenyo. Kaya't hindi ko na po papahabain ang aking introduction. Palakpakan natin ang napakagaling at napakasipag, ang pinakamagaling na alkalde sa buong Pilipinas, ang ating minamahal na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Upo kayo. Wag ko kayo maniwala doon pinakamagaling. Marami pong magaling. Basta tayo, ano lamang, may problema, kailangan mabilis kumilos, solusyon agad. Lang naman tayo. For the people of Manila. But anyway, thank you for that kind words, Ma'am Vice Mayor Chia Chesa. Patlakpakan natin. At pasensya na kayo, may special mention lang ako. Natutuwa lang ako kasi ito kasama ko to nung kasagsagan ng pandemya, nung nasa loob pa siya ng national government. Natutuwa ako kasi retired na to eh. Supposed to be, nagpapahinga na to because of her long service to the people. She used to be undersecretary sa atin dito sa ating DOH, ang ating pong consultant for healthcare, Dr. Paz Corrales. Ayaw magpahinga. Yung birthday niya, pampahinga na yan. But I'm happy. You've been doing a great job guiding our Director of Manila Health Department, Director Grace Padilla. Ano yan si Padilla, si Corrales, si Sescon, yung ating infectious doctor. Yun yata ang pinakamatapang na infectious doctor na nakita ko. Bagay, mahirap yung trabaho niya talaga. But I'm really proud of her. Small but mighty. And brave. Kasi talagang araw-araw, if you only knew that these people I mentioned really almost really ang hirap nung COVID-19. Kaya ko lang naalala bigla yung COVID-19 kasi naawa din ako doon sa mga HEA. Yung contract tracer natin. Biri mo, nawala lang ako 3 taon hindi sila inasikaso. But I'm happy to share, last Saturday, paldo yung mga taga-HEA. Opo, biri mo 3 years, hindi gumapang, hindi gumalaw yung papel nila. But they worked for it. And even to the point that some of them got infected during the COVID-19. But for now, I'm happy. Last Saturday, despite na Sabado, yung ating mga taga-city treasurer, pumasok pa rin. Para lang ma-accommodate yung 3 taong hinintay ng ating mga health emergency personnel, additional workforce na medical frontliners natin. Maganda yung mga nakuha nila. May 35,000, may 72,000, 65,000. We've released it last Friday, sign it, and awa ng Diyos. For a simple stroke of a pen, ganun po kadali hindi po mahirap yung ginawa ko. Apakasimple lang po nung ginawa ko. Nung dumating yung papel, tinta lang ang puhunan. Resolve na yung 3 taong hinagpis ng ating. So, my point being, sometimes, sa totoo lamang,
Pagka nilagyan mo talaga ng malasakit ang trabaho mo. So, tapos, matutuwa ka. Pagka talaga lulobin ng Diyos eh. Mamukat-mukat mo, Sabado. Pumasok din ako ng Sabado, kami ni Letlet. Bakit ba nakati-katihan ko na bumaba sa City Treasurer's Office? The same day, same time. Say hi, hello, pasalamat sa mga empleyado. Working so hard, even though it's Saturday. Tapos pa-holiday pa. Alam mo yung, just trying to be grateful as your mayor to our fellow workers. Mamukat-mukat mo, may nadisgrasya akong isang mama. Malungkot. Sabi ko, sa lahat naman ng tumama, ikaw yung malungkot. Hindi ko po nakuha yung cheque ko. Ha? Ba't di mo nakuha? Mangyari ba nawawala yung cheque niya? Akala mo, 3 taon ka na naghintay, nawala pa ang cheque mo. Pag inaalat ka talaga. But anyway, sabi ko, huwag kang alis. Buti, nandito kami. Hinanap namin yung cheque niya. Wala man tao sa sitio halos eh. Kasama nung 4 pang nawawala. So 5. Mamukat-mukat mo, alam mo, bibilib ka rin talaga sa empleyado eh. Pag natuto na ng malasakit. May nauna na palang 4 na nawawala. Pero yung ginawa ng empleyado natin, yung takilera, yung cashier, instead na ikipit balikat yung problema, hindi naman namin uutos yun. Ang ginawa niya, nagkusang loob siyang kunin yung cellphone number ng ating contact tracer. Kinuha niya on his own. Nilista niya yung 4 na nawawala. You know why it's very important? Yung simple act of kindness and going beyond what is being asked from you as public servant. Dahil nung kinuha niya yung phone number, ay nataon naman nandun ako at nahanap namin yung cheque at hindi lang isa namin nahanap, 4. So 5. Nahanap lahat yung cheque. Alam mo mangyari. Imbes na January pa makuha ng 4, dahil yung isa na-disgrasya niya, mapalad siya, bumaba kami. Yung 4 nakuha din nila. Kasi natawagan kami, bumalik na po kayo sa City Hall. Nakita na po yung cheque niyo. But without the effort of a regular employee like you guys, just imagine what you can do to make our people smile and feel important. Tapos, fellow worker pa natin. So talaga pag ang malasakit, sinapuso natin sa kapwa empleyado, sa mamamayan, mas marami tayong mariresolba. Ang ating organisasyon ay hindi perfecto. Minsan nagkakamali tayo. Tayo lahat, including me. And sometimes you get tired. Sometimes, sa katawan. Tapos, papasok ka sa emergency room mo na pinagtatrabahuhan. Pinakamagandang emergency room sa buong mundo. Pero mo sa ka nakakita emergency room, check. Merong falls. Literal. Naawa nga ako doon sa isang binatilyo, hindi niya siguro maiwan-iwan yung nanay niya. Sa tabi mismo ng bed, hospital bed, may tabo. And we are the capital of the country. We are the city of Manila. Sad to say, Kaya that kind of adversity teaches us a very good lesson. Sometimes you can always use your adversity in your advantage. Ayun, typical me, di para sinisilihan na naman ng WEPAX ko. The following day, totoo sinasabi ni Season, dinala ko agad si Andres. Andres, punta tayo doon. I will show you how worse it is. Then how can I say to my fellow co-workers in government, if I give them that kind of working environment, tapos sasabihin ko, mag-smile sila, ngumiti kayo sa pasyente,
habang kayo'y hinahampas ng bagyo. At nandito na pala yung mga partner natin sa PhilHealth. Palakpakan natin yung mga partner natin sa PhilHealth. Birihin ninyo. Importante yung PhilHealth. Tanyo, napangiti kayo. Nakuha nyo na ba? Kasi ngayon yata yung ATD. Nakita ko kanina. Meron na naman ako nakita kanina eh. Kasi may natira pa. Wala na kasi akong pirmahin. Until hanggang Sabado, tinitira. Kaya lang, syempre, kanya-kanyang ahensya, Hospital ng Sampaloc, Hospital ng Maynila, MHD, and so on and so forth. May mga namis kanina, tinira ko pa. Nakakita ako doon, nakakita ako mga doktor. 53,000, minus 5,000, 47,000. Nagulat. Tapos 11,000 extra, and so on and so forth. But I think, basta ako, nangako naman kami, na sigurado, di ba sabi ko nung 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tingnan natin kung tutok din ng CTO na maramdaman nyo bago mag-Pasko. But sigurado yun, kasi napirmahan ko na lahat eh. Tapos, thanks to taxpayer, may chape tayo. Diba? Maraming salamat sa mga taxpayer, palakpakan nyo sila. Now, so today, nagsama-sama tayo. And I hope this type of facility, especially to our employees, will give you a certain level of better working environment, at the very least that we can say. At sigurado ako wala nang mga nurse or hospital workers na mamamatayan ng kuko kasi nagulungan ng oxygen. Kasi pag nakita niyo mamaya, fully embedded oxygen system. Sa ating mga barangay chairman, I'm happy for you. At least yung matagal nyo nang iniiyak sa akin. Ayan. Kahit pa pa. Ito yung emergency room. Naghihingalo ka. Nagdideliryo ka. Nagdidilim na paningin mo. Pagpasok mo, pumapasok ka pala, nabubuhay ka na. Totoo naman eh. Noong araw, nakakatakot pumasok sa public hospital talaga eh. Pero mo, nagdidilim na paningin mo, lalong dumidilim ang buhay mo dahil pag nauntog ako dito, tetano aabutin ko. But I'm really happy for you. At maraming salamat, Engineer Andres. At siyempre sa ating City Administrator, Wardy Quintos. Pero nyo, sa sobrang excited ng mga kusyal, pati 5th District, pumunta pa rito sa inyo. Kusyal Che Borromeo. Batang Sampalo ka rin. Dito ka rin lumaki, Che. Nalipat ka lang doon. Nangapit bahay ka, no? Doon mo na disgrasya si Esme. Ang anak niya ngayon ay direktor ng, dating kusyal din natin, direktor ng Manila Barangay Bureau, Laris Borromeo. Ayan. Ang ating kusyal, Doc Almeron. Saka si, kanina nakita ko si DJ. Ayun, si DJ Bagaching. Si DJ Bagaching tumama sa loto. Akalain mo napangasawa niya, si Hana. Tingnan ninyo. Akalain mo nakaloloko pala yung ganyang pagmumukha na. Mahal na mahal ko yan, paborito ko yan, si DJ Bagaching. At syempre, si Lady Quintos. Meron pa ba? Hindi dito? Ayun, si JTB. Ayan. Si Eunice Castro. Kompleto na. Yan po, mga katulong ko yan. Through the leadership of
Vice Mayor Chia Chesa. But more than this, as our commitment to the people of Manila to really continue investing in MBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. No? True to our word. You'll see it today. But more than that, I would like to announce to the entire citizen of the city of Manila, today, through the guidance of PhilHealth, kasi ito, natutunan ko to, Hulyo. Nagulat ako. Ang daming programa ng PhilHealth. Kaya nga minsan pag nagbumuni-muni ako, bakit ganoon yung sinundan ko yung doktora? Sayang naman ang gaganda ng programa ng PhilHealth. Bakit hindi ito ipinatupad? Panahon lang ang ibibigay. Then, portion of our health fund on top of the professional fees and so on and so forth, setting aside it, na nandiyan naman, nakalutang lang. Kaya nga parang bala ng baril kong pamigay, putok dito, putok dun. Salo na salo yung mga beneficiary. For the simple reason because you deserve it. Now, also our people deserves to access such program where the people paid for it through their PhilHealth share and through the leadership, and I owe it to her, Dr. Grace Padilla. I'm happy to announce today we are going to deploy, naririnig ng PhilHealth, matutuwa ang PhilHealth dito. We are going to deploy 21 basic items in our 44 health centers in the entire city of Manila. Basahin ko. 21 items. Medicine. Ito yung minimum. Kasi nakita ko doon, paga 70 ang listahan. But we were trained, information were shared to us by PhilHealth based on science and experience and data. Kapag ito ay naging available, itong mga items na to, malaking ginhawa sa komunidad. Kasi dati puro metformin, losartan, ang meron lang sa health center. Tama, mali? At saka Togmolodon, Yakapsul, Kispirin. Kasi pag wala na, masakit ang ulo mo, bibigyan ka Togmolodon. Pagka nilagnat ka, Kispirin na lang. But I'm happy, with all honesty. And I'm really, paklapakan nyo nga si Grace Padilla. We will deploy today. And I think mararamdaman to bago magpasko ng mga Manileño. 21 items. Antibiotics, anti-infectives. Tama ba yung mga doktor? I-correct me. Amoxicillin, ciprofloxacin, clarithromycin, coamoxiclav, cotrimoxaxol. Tama ba? Nitrofuran. Mas tama kayo. For respiratory and asthma medicine, salbutamol, fluticasone, and salmeterol. Prednisone, chlorpheniramine. Alam ng mga doktor eh. Dito pala yung mga staff ni Ryan Ponce, palakpakan natin. Masipag yan, si Ryan. Ang daming sinasalo niya ng mga senior citizen ko. Pain, fever, and inflammation. Paracetamol, of course.
aspirin. But this one, hypertension medicines, amlodipine, and Lapril, Losartan, o yung sinasabi ko kanina, hydrochlorothiazide, metopro, hindi ba? Ang hirap basahin. Diabetes medicine, metformin and gliclazide. Cholesterol and dyslipidemia medicine, simvastatin. O digestive and dehydration support, oral rehydration salts. O yun. Yun ang minimum. The 21 item. Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, ito yung madalas na basic na kakailanganin ng tao. O, yan, i-deploy. On top of our vitamins for test bone, iron, calcium, and so on and so forth. So we will continue. This costs us so much money. Yes, so what? Pera naman ng taong bayan yun. But thanks to the guidance of PhilHealth partners, o sila, nakakuha tayo ng datos. O kung kukulangin pa, huwag kayong mag-alala. I'm gonna do my best na yung kinakailangan na dito, na mga problema nung araw, pati hiringgilya, pati bulak sa ilong, patay ka na, para lang lagyan ka ng bulak, wala pa. I'll do my best. Really, it's hard. Time is hard. We are physically destroyed, but it's being resisted. Blah, 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 blah. Kung ano man yun, basta binobomba yung dibdib. But may awa ang Diyos. Pwede mo, ilang araw na lang of all the hardship. Matatapos yung 2025. Nakarawis tayo. Nakatawid tayo. Sa mga taga Maynila na nandito, nakuha niyo ba yung food box? Wala pa tayong pera yan. Partida pa yan. Why? Personal experience. Nakatutulo ng laway. Sa Noche Buena, pag yung kapitbahay mo, may hotdog, may carne norte. I know the feeling. Yung bumubula yung bibig mo. Tapos, mapapasana all ka na lang. That's why I told the department na din ba, ayoko may magutom sa Maynila pagdating ng Pasko. Hindi kailangan magarbo, hindi kailangan makipagkumpetensya. Sila kaya nila magbigay ng mga mamahalin dahil ang mamamayan lang nila 100,000. But 744,000 families in the city of Manila. At least sa Mansulok, sa Eskinita, dito sa Sampaloc at Tondo, hanggang doon sa Santa Mesa, makapaglalakad ako at masasabi ko man lamang, salamat. May mapag-ahari muna ng bawat pamilyang Manileño pagdating ng Pasko. Mamukat-mukat mo pa pag tatlo kayo sa bahay. O 3 box yun. E di meron ng bandehadong spaghetti. Magbabato ang spaghetti kayo doon. I'm happy, ha? Nakaraos tayo. Tapos yung mga senior citizen ko, o may extra pa kayo na regalo. Tama ba? Meron akong isang personal choice doon. Bilang, kasi inaabatan ko to Noong July, nung sinabi sa akin to ng PhilHealth. Meron doon isa yung medicine box. Kaya ko yung personal na ni-request na kasama dapat yun. Kasi ayaw kong ma-miss nyo yung inyong mga maintenance pag nasa biyahe kayo. Kahit pa paano, meron na kayong nakatakda. Saan nyo kukunin yung laman? Sa health center. Diba? Pwede nyo nang tudasin yun.
7. Kasi minsan nakakalimutan ng mga may maintenance na, uy, inom na pala ako. Eh wala. Mapapagastos ka pa. Eh ang mahal sa drugstore. Matotosgas ka pa. Eh gusto ko, pag natanggap nyo yung allowance, pagpunta nyo ng mall, dala nyo rin yung maintenance. Alagang parlor kayo. Pahabaan ng buhay sa Maynila. Masaya ako sa inyo, mga lolo't lola ko. I love you. Kaya yan, ang tabayanan ninyo. But today is your day, Sampaloc. I'm happy to deliver it to you. As we promised, I told you, 90 days. I committed it to the people of Sampaloc and the discomfort that will bring to our medical frontliners. Ginagawa yan. Sabi ko, basta bigyan nyo lang ako 90 days. But I'm happy. Thank you, Andres. Thank you very much. Hindi umabot ng 90 days. So, sakto, mga chairman. Mga chairman nandito dito. Malamang, busy kayo sa December 31 dito. Huwag na kayo magpaputok. Mahalin nyo daliri ninyo. Sa iba na lang kayo magpaputok. Paputokin ninyo yung mga ulo ng mga matitigas ang ulo. Konyatan ninyo. But you know, be careful. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Mahalin ninyo ang inyong sarili. So muli, to the doctors and nurses, to our medical frontliners in hospital ng Sampaloc. Dr. Sison, congratulations. Congratulations. Sa ating lahat dito, muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Again, paulit-ulit, maraming salamat sa Diyos. Nakakaraos tayo. Pumanatag kayo, magiging bumpy ulit ang City Government of Manila in 2026. But if I can reassure you, I will do my best. Pumanatag kayo, magbubuti ako. Pipilitin kong maging mainam, masinop sa paggasta ng mga kakailanganin para sa tao. Tao muna, bago mga mata. Tao muna. We will always invest in our people. So muli, maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Masaya ako para sa inyo, mga taga-hospital na Sampaloc. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Muli po, palakpakan po natin Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Tayo na po ay dadako po sa isa po sa mahalagang pangyayari ngayong umaga, ang ribbon cutting ceremony. Ang ospital ng Sampaloc po ay under po pala ng Barangay 449 under Chairman E.Y. Magditang. Wala nang gagalaw. Extra na tayo. Wala nang lalapit. Wait minutes. Sakto na yun. Sakto na sa metro yan. Ay, yung tatay. Hindi, anak. Sabay-sabay po nating saksihan ang ribbon cutting ceremony. Sabi kasama po ang ating mga councilors. Samahan niyo po ako magbilang in 5, 4, 3, 2, 1! Ganap na pong napasinayan ang
emergency room ng Ospital ng Sampaloc. Sa lahat po na naging bahagi po ng ating pong inauguration ngayong umaga, maraming salamat po sa inyong lahat. Chairman Berliantos and Council, maraming salamat po sa inyo. At sa bawat isa pong nandito, maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo. Palagi Manila! God first! Thank you. Yung tao po, sa gilid po muna yung tao. Sa gilid po muna. Gilid lang po muna. Gilid lang po.
Kami gusto mag-sample dito. Bakit kasi na? Resuscitation area namin ito. Hana! Sarap pa ka mo. Dito ka na, nasusunod. Kung gagaling agad yung dinala dito. Yung feeling. Well taken care of. Oo. In case of high demand or emergency area. Eh, mga may tago niya. Dito ako tinakbo nun. So, dati, nakikita-kita yung bumubulok na dito ba? Divider mo kami. Dati parang tatlo lang yata. Tatlo lang yun. Ito namin dito yung kamay. Kaya pala po nakalagay yung kita doon. Yung anak ko dito. Gusto ko dire. Isang distansya. Ito yung sinasabi ko na isa na natin.
Okay, di ba yun? Nagagamit natin. Imagine mo, kahit yung doktor, bakit yung air condition na yan? Tapos, yung mechanism yan nasa. Tapos yung aircon, pati yung may maintenance na. Gumawa sila ng stair, hakok. So hindi na makapagsagot. Wala kang mechanism. Hindi kasi doon na sige na. Ngayon, hindi na kailangan dumaan ng oxygen doon pag supply. Hindi na doon sa emergency. Ito sila mag-apply. Hindi na rin sila slow with the problem. Or may supply na supply. Sila mag-apply. Nightmare sa nation. Kaya kung ano sa pabigat. Diyan naman tayo. Nagka-tekno pa. Boss. Botox lang muna. Botox lang muna. Tsaka ikaw. Botox lang muna. Minor. Sabon po. Malaking issue sa ito, di ba? Hangin. Alam na kayo, Levis. Parang hindi naman yung Gagawin yung mga minor surgeries. marami kasi nagsasabi. Nakabili tayo ng dalawang bigay ni Beth, di ba? Opo, nandun. Hindi guys. Ito kaya kaya lang.
Wow! Nasa sino ka patay? Boss, paki-open nyo na sa side ako. Dito lang sa